Samantala mga kabrigada, nakitaan ng lapses ni COVID-19 Response Chief for Visayas Roy Simato ang lokasyon ng isolation facility sa mga barangay sa Cebu City na sinasabing hotspot. Sa initial na assessment ni Simato mula sa kanyang 3-day trip sa Cebu City, matapos italaga ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mga siwa sa nakakaalarmang pagtaas ng kaso ng COVID-19 doon. Nais nito na ang lahat ng isolation facilities ay kailangang malayo sa mga komunidad dahil mabilis na kumakalat ang viral disease sa close quarters kung hindi maayos na naipatutupad ang health protocols. Naobserbahan kasi ng opisyal na ang bawat barangay ay may kaso ng COVID-19 kung saan gumawa ang mga ito ng isolation building sa gitna ng barangay. At suspetsa niya dito nagsimula ang pagkalat ng virus. Maliban dito, napansin rin ni Simato ang hindi magkakatugma at unsynchronized na datos ng COVID-19 data ng Health Department, City Government at Barangay level. Ikaw, di ba? Pati sila nagkagulo-gulo. Kagulo-gulo na. Kaugnay nito, kinwestiyon nito kung bakit may ilang residente ng Cebu City ang hindi humihingi ng medical help kapag nakakaranas sila ng mga sintomas ng COVID-19 na posibleng dahilan din ng mabilis na pagkalat ng coronavirus. Samantala mga kabrigada, nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa bawat isa na kumuha ng inspirasyon mula sa buhay ng mga sundalo na nasawi sa Korean War sa gitna ng global challenges. Mababatid na nasa 7,420 ang kabuoang Filipino soldiers ang nagsilbi sa ilalim ng auspices ng United Nations noong panahon ng Korean War, kung saan 116 sa mga ito ang nagbuwis ng buhay. Ang 3 taong armed conflict na nagsimula noong June 25, 1950 nang atakihin ng North Korea ang South Korea ay natapos sa pamamagitan ng armistice. Sa ika-70 anibersaryo ng Korean War, binigyang pugay ni Pangulong Duterte ang kabayanihan ng mga kababayang sundalo na nakipaglaban para sa kalayaan sa buong mundo. Iimbitahan naman ng National Bureau of Investigation ang Filipino lawyer na si Mark Tolentino para matanong kaugnay sa 2.1 billion Wirecard scandal. 2.1 billion dollars po yan. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, si Tolentino po na nagmamayari rin ng isang law firm ay sinasabi ring trustee ng German payments firm kung saan iimbestigahan ito upang magbigay linaw kaugnay sa kanyang pagkakadawit sa bilyong-bilyong nawawalang pera. Maliban dito, iniimbestigahan rin ang mga immigration officials kaugnay naman sa travel records ni John Marsalek, ang Chief Operating Officer ng German firm na sinasabing nagbiyahe sa Pilipinas nitong linggo lang. Batay kasi sa immigration database, lumalabas ng foreigner ay lumipad noong June 23 papunta sa Pilipinas at umalis papuntang China noong June 24 via Cebu, bagamat walang scheduled flights papunta sa mainland sa araw na iyon. Sakop sa investigasyon ang mga miyembro ng Management Information System Division ng naturang bureau. Marami pa rin ang nagtatanong sa akin kung totoo bang makakalabas talaga si Norman Mangusin o mas kilalang si Francis Leo Antonio Marcos. Dahil po napakaraming mga misleading and deceptive na mga video pinapalabas ang mga kampon, mga tauhan ni Norman Mangusin na hindi daw tatagal at makakalabas na rin siya. Ang pinapalabas nila ay wala daw witness, no? Wala daw yung mga nagreklamo laban sa kanya, yung mga kababaihan na pinaasa niya na makakatrabaho sa Cyprus at makakatanggap ng magandang sweldo bilang mga waitress sa restaurant doon sa Cyprus. Pero ang hindi nila alam, isa pala yung may team na plano na patrabahuin sila doon sa isang sex den o prostitution den sa Cyprus. Kaya po itong mga biktima ay kagad-agad nag-angal. Pero yung iba wala talagang magawa at napilitang magtrabaho doon ng ilang linggo bago pa man sila makatakas. Meron sa kanila ang kagad-agad ay nagreklamo at siya ay binigyan ng proteksyon ng asawa ng may-ari, no? Kwento to ng kanyang asawa
na hindi na siya nakapasok doon sa sex den dahil nagreklamo talaga siya. Ayaw niyang magtrabaho bilang isang prostitute, no? Yung iba naman, walang ganung tapang. At siguro may ilang linggo rin, no, na napilitan sila magtrabaho bilang sex workers. So yung pinapalabas ng mga tauhan ni Francis Leo Marcos ay hindi daw nag-appear sa korte sa kanyang arraignment at saka pre-trial itong mga witness. Sa pagkaalam ko, 4 po ang nagpahayag na handa sila na ipagpatuloy nila yung kaso. Kaya lang po, nagtatrabaho sila ngayon outside of the Philippines, no? Because under the new rules of court, ay pinapayagan na po yung tinatawag na teleconferencing. So yan po ang magiging paraan upang sila po ay makaharap sa korte at ipatibay po nila yung kanilang reklamo na si Norman Mangusin nga, yung tao na nag-alok sa kanila ng trabaho. At yung trabaho na inalok sa kanila ay para sa isang restaurant at bilang mga waitress, hindi po bilang prostitutes. So yan nga po, no? Dahil sa ngayon po, ang away po ay nandoon sa petition for bail, no? Yung hihingi si Norman Mangusin ng piyansa mula sa korte na makakalabas siya muna habang tumatakbo yung paglitis ng kaso. So mabigat po itong kaso na ito at hindi po totoo yung pinapalabas nila na nag-back out yung mga witness. May dalawa na parang hindi na interesado, no? Lalo na po yung isa na hindi naman talaga siya nakapagtrabaho bilang sex worker, no? Pero yung 4 po na talagang na sila ay dumaan sa karumal-dumal na karanasan, no? Na sila ay ibinenta yung mga katawan nila sa mga kliyente o mga customer ng prostitution na yun, ay talagang porsigido, desidido sila. Now, nagpalabas si Attorney Abraham Espejo ng pahayag dahil nung nakaraang Lunes ay dapat po pangalawang hearing sa kaso. At sinasabi ni Attorney Espejo na yung prosecution daw, yung fiscal, ay gusto nila ay kung maghaharap sa camera dahil po pinapayagan ngayon, pinapahintulutan po yung tinatawag na video teleconferencing ay nakatago yung mga mukha ng mga witness, no? Dahil siguro takot din sila, no, for their own personal safety. Ang sinasabi ni Attorney Espejo ay ito daw ay hindi wastong paraan because this will deprive Norman Mangusin of his constitutional to confront his accuser. Na kapag ang isang tao ay humaharap ng kaso kriminal, meron siyang karapatan na harapin, no, o makaharap ang taong umuusig sa kanya, face-to-face confrontation. But because of the COVID-19 pandemic, hindi po pwede na magkasama sila sa isang kwarto, kaya pinapayagan yung face-to-face through video teleconferencing. Ano ba ang bigat, no, ng pag-appear ng mga witness na ito sa lalo na po sa petition for bail na inihain, no? I presume na nag-file na sila ni Attorney Espejo, no, sa korte. Siyempre, sasabihin nila isa-isa na sila yung mga biktima, no? At pinapatunayan nila yung mga nakalaan doon sa kanilang reklamo, sa kanilang mga judicial affidavit na tinatawag. Yun na po. It is as simple as that. So, mukhang pinapaikot ngayon ng mga tauhan ni Mangusin na hindi daw papayag ang prosecution na ilabas yung mga mukha ng mga complainants na ito. At siyempre, pag hindi nilabas ang mukha at the court will rule na kailangan yun, ay baka nga mapipilitan ang korte na ibigay, no, i-grant yung petition for bail. But it doesn't mean na makakalabas ka agad, no? At it doesn't mean na hindi ito haharap sa kamera ang mga biktima na ito, no? At siyempre, takot sila sa kanilang personal safety. At takot din sila para po sa kaligtasan ng kanilang pamilya na nandito pa ngayon sa Pilipinas. Baka po i-blackmail sila, no, na i-threaten o babantaan ang buhay ng kanilang mga pamilya at dahil sa takot ay aatras sila. Yun po ang dahilan na kung bakit po na hinihingi din ng prosecution na payagan sila na mag-testify na hindi po makikita
ni Norman Mangusin ang kanilang mga mukha. So this will still play out, no? This will still play out in the days and weeks ahead kasi pag-aaralan din ito ng korte kung ano ang karapat-dapat na gagawin. So wag po kayong maniwala sa mga propaganda nila that Norman Mangusin is about to get out of jail very soon. Hindi po yun mangyayari, no? Matagal-tagal na laban ito. Dito lang sa petition for bail, I am sure ay hindi naman po papayag yung prosecution na dahil lang sa technicality na hindi haharap yung mga witness ay matutunaw yung kanilang pinaghirapan din na kaso, no? So, yun po. Makikita natin technicalities ang away ngayon ng kampo ni Norman Mangusin, and it's now up to the prosecution to convince the court na dapat po bigyan ng anonymity, no? Irespeto, igalang yung anonymity na hindi po lalabas yung mga mukha nila para po hindi sila makilala at mabigyan sila ng adequate protection for their own personal lives and the lives of their families.